magandang tanghali. Nandito na naman po ang inyong sports score para magbigay ng konting kaalaman patungkol po sa sports officiating. Ano po? This is just a continuation of our topic nung nakaraan, ano? Kasi ang topic po natin nung nakaraan is sports officiating pero single elimination. But today, ang i-discuss po natin ay sports officiating double elimination, ano? So as I said nung nakaraan, ano, kung gusto po ninyong magpaliga sa inyong lugar ay itong mga sistema po na ito ay pwede po ninyong gamitin para mas maging maayos po yung inyong pag-administer ng mga laro, ano. So as I said, pag nagpasok kasi ng mga teams yan, ano, minsan kapag hindi natin gamay yung pagpe-pairing, ano, at hindi natin alam yung pagpe-pairing ng mga teams, medyo magkakagulo po talaga, ano. So ulitin ko, ito po ay naibigay natin sa mga grade 9 students natin. This is first quarter ng kanilang lesson, kaya alam na po nila ito. Pero kung hindi po niyo ito natalakay nung kayo high school pa, o hindi po ninyo maalala nung kayo ay high school pa na naituro ito, today this is for you. Ano po? Now, ulitin ko. Sports officiating po ang topic natin today. Continuation ng topic natin ng single elimination. So, let's start. Ano po? Now, sa double elimination po, syempre, meron po tayong teams, ano? So ulitin natin, magkaroon po tayo ng sa double elimination, for example, meron po tayong 5 teams. Ulit. 5 teams po. Okay? Now, syempre, sa double elimination, meron na po tayong formula na sinusundan. Ano? So ito po yung formula natin. G equals to N minus 1 times 2. Okay? So, yan po. Meron po yung minimum and yung plus 1 na maximum. So, i-explain po natin mamaya. Yan, ano po. So, yun po yung pinaka-formula natin sa double elimination. Ano? Now, kung kukunin naman po, ulitin natin, sa G po, no, stands for games. Ilang games po ba? And N, ano po, yan po yung number of teams. And yung 1, yan po yung ating given times 2 po, ano. So, kunin po natin yung N. Ano po ba yung N natin? 5. Ano? Minus 1. Okay, so we have 4. Okay po. Times 2 po natin. Ano? Times 2 po natin. So, ang sagot po natin dyan ay 8. Ano? Kaya, sa double elimination po, meron po tayong 8 laro. Okay? So, ulitin natin. Meron tayong 8 laro sa double elimination. Meron po tayong 8 laro sa double elimination. Now, sir, meron po ba tayong bye dyan sa double elimination? Sa 5 teams, yes, meron po tayo na bye, ano. So, sa pagkuha ulit ng bye sa double elimination, ay ang formula po ulit natin ay B stands for bye equals to the power of 2 minus N. Okay po. So, yan po yung ating formula. Okay. So, kung kukunin po ulit natin yan, ano po, yung by po natin, yung sa power of 2, ano, ulitin natin kung paano siya kukunin, no, by simply multiplying by 2, ano. So ulitin natin, sa pagkuha ulit ng power of 2,
you have to choose the number exactly the same with the number of participating team or more than the number of participating teams. So, kailangan ulit natin magsulat, ano? So, pwede ba siya sa 2? Hindi, ano? Sa 4? Sa 8? Sa 16? Ano? And so on and so forth. Ano? Kung sa 2, syempre hindi po pwede. Ano? Hindi po uubra. Kung sa 4, medyo kulang pa rin. 5 teams tayo, kailangan sakto, walang sakto. So, ibig sabihin, kailangan kukunin po natin si 8. Ano? So, ibig sabihin siya po yung pinakamalapit na pwede natin maging P2. So, ilalagay po natin dyan ay 8. Okay po. So, yung N natin, numbers of teams. Ilagay po natin. Ito po yung numbers of teams natin. 5. Ano? So, ayan po. So, 8 minus 5. So, ibig sabihin, ganun lang po kasimple, ano? Ang buy natin ulit ay 3. Ano? So, we have 3 buys. Okay po. So, I hope na maliwanag po yung ating formula na ginagamit. Ano? Medyo maaraw lang pero kaya medyo lumalabo. Now, punta po tayo sa diagram, ano? Kung paano po natin siya makukuha. Ano? Kasi alam natin alam natin yung formula, paano po natin kaya i-execute yan sa diagram. Ano po? So, gagawa po tayo ng diagram. At this time, magkakaroon na po tayo ng winner's bracket at loser's bracket. Kasi nung nakaraang discussion natin na single elimination, puro winner's bracket lamang po yun. Pero at this time, meron na po tayong tinatawag na loser's bracket. Okay? So, ang sabi diyan sa formula natin, ano, meron tayong 5 teams. So, ulitin lang po natin yung 5 teams natin. So, we have number 1, 2, 3, 4, and 5. Ano? So, ulitin natin kung beginners po tayo. Ang sabi, meron tayong 3 buys. Pwede ba natin ilagay dyan yung mga buys natin? Pwede naman. Kung gusto mong ilagay dito, pwede. Kung ilagay mo sa 1 and 2, pwede rin. Ano? Pero yung pinaka-basic po talaga sa paglalagay ng buy, kailangan po doon po sa first, sa second, and sa third, kung 3 po ang buys natin. Ano? So, ulitin na po natin. Lagay na po natin. Maglagay na tayo ng buy 1 sa number 1, buy 2 sa number 2, and buy 3 sa number 3. Ano po? Now, sa diagram po natin, syempre, ang uunahin po natin yung mga regular games. Ano po? Sa regular games po muna tayo. Now, kung sa regular games po, ang uunahin po natin, katulad nung sa single elimination, si 4 and si 5. Siya po yung ating magiging game 1. Ano po? So, ibig sabihin, pagka naglaban po si 4 and si 5, meron tayong tinatawag na winner 1. Oh, I hope na maliwanag po, ano? Winner 1. Then, sa game 2 natin, pwede natin pagtapatin po si 1 at si 2. Ano po? So, siya po yung magiging game 2 po natin. Game 2. Ano po? Siyempre, meron po tayong winner 2 po dito. Now, ulitin natin. Ito po yung winner's bracket natin. Ano? As I said kanina, meron na po tayong mga loser's bracket. Kung dito po may winners, doon po dapat sa kabilang side, meron tayong tinatawag na loser's bracket. So, ibig sabihin, ito yung L1 natin na ibig sabihin, loser 1. Ano po? Pangalawang game, ito po yon. So, ibig sabihin, meron po tayong loser 2. Ano po? Now, continue po tayo sa game 3. Now, tapos na po tayo sa game 2.
1 versus 2. Ang sunod po nating game ay game 3. So, ibig sabihin, kung meron ka ng winner 1, pwede na po natin yung ilaban dito kay number 3. Number 3. So, ibig sabihin, ito po yung ating magiging game 3. Na kung saan ang kalalabasan niyan, sila po ang mananalo po diyan at tinatawag na winner 3. So obviously, kung merong winner 3 ka diyan, meron ka rin dapat ditong loser 3. Okay, I hope na nakakasunod po lahat, Okay, now, kapag ganyan po ang nangyari, meron ka ng game 1, game 2, and game 3, po pwede ka na pong mag-proceed sa game 4. So, sino po ang i-game 4 natin? So, pwede po nating paglabanin si loser 1 at si loser 2. Okay? So, ibig sabihin, ito yung magiging game 4 natin. Si loser 1 at si loser 1 at si loser 2. So, ibig sabihin, kapag naglaban sila, ibig sabihin meron dyang winner. Ang mananalo dyan ay tinatawagin nating winner 4. Okay, maliwanag po. Okay, kung tapos na po tayo sa game 4, pwede na po tayo mag-proceed sa game 5. Sino po yung game 5 natin? Ang game 5 po natin ay sina winner 2 at winner 3. So, paglalabanin na po natin sila. So, ayan po. Ito po yung ating magiging game 5. So, kung may game 5 tayo, obviously, meron tayong tinatawag na winner 5. Okay po. Meron po tayong tinatawag na winner 5. Now, sir, may nagkalaglagan na ba? Meron na. May nagkalaglagan na kanina pa. Okay, now, sinong susunod po? Siyempre, meron po tayong naghihintay dito si L3. Kanino po natin siya ilalaban? Kung si L3 po, kanina pa po siya naghahantay . Ngayon, si loser 3 po ay ilalaban natin dito kay loser 5. Kasi kung may winner 5 tayo, meron tayong tinatawag na loser 5. So, kung yung matatalo dito, ang siyang lalaban dun kay loser 3. So, lagyan na lang po natin ng tinatawag na broken lines na lang para mas madaling makita. Ayan, broken lines. Lagyan natin ng broken lines. Si loser 5. Loser 5. Yan, si loser 5 po yan. At si loser 3. Pang ilang game yon? Okay, pang game 6 po yon. Okay. Okay, yun nga po. Ang game 6 po natin ay si loser 3 at si loser 5. So, may nagkalaglagan na po ba? Yes, meron na po kanina pa. So, yung mananalo dito kay loser 3, kay loser 5, ang tawag po sa kanya ay winner 6. Winner 6 po siya. Now, sino kaya ang susunod na makakalaban niya? Siyempre, ito kanina pa po naghihintay si winner 4. Si winner 4. So, ibig sabihin, makakatapat po ni winner 6 si winner 4 sa game 7. Sa game 7 po makakatapat ni si winner 4 po at si winner 6 ay magtatapat sa game 7. So, ibig sabihin, kung meron tayong winner 6 doon na nagtapat kanina si loser 3 at si loser 5, for this time, si winner 4 at si winner 6 ang nagtapat sa game 7. So, ang tabag natin dyan sa mananalo ay winner 7. Okay po, winner 7. Now, that's the time na si winner 7 po
ang siyang lalaban kay winner 5. Ano po? Parang semis na po iyan, ano? So, maglagay ulit po tayo ng linya. Ano? So, isang solid line na lang po. So, winner 7, pupunta rito at makakalaban si winner 5. Ayan, sa dulo. Ayan. So, kapag ganyan po ang nangyari, meron po tayong tinatawag na playoffs, kumbaga. Yung iba naman ang tawag po dito ay TBT or yung tinatawag natin twice to beat. Ano po? Kasi kung ganyan po ang mangyayari. Now, kung ang chance, kasi ang banggit natin kanina, ang games natin ay minimum of 8 and maximum of 9. Kasi nga may plus 1 tayo na binabanggit kanina. Ayun po, may plus 1 tayo binabanggit kanina. Now, kung si winner 7 po ang mananalo against kay winner 5, meron po tayong tinatawag na playoffs na magaganap. Pero, kung si winner 5 po ang nanalo against winner 7, champion na po agad si winner 5. Okay? Kaya yung iba sinasabi, twice to beat si winner 5. Twice to beat si winner 5. Yung iba naman, kapag natalo si winner 5 on the first game nila, sa unang laban kay winner 7, playoff. Pero kung si winner 7, natalo si winner 5, sa unang harap nila, meron pang isang laban. Tapos kung natalo ulit ni winner 7 si winner 5, ibig sabihin si winner 7 ang siyang champion. Okay? Ibig sabihin, 2 beses niyang tinalo si winner 5. Pero kung si winner 5 ang nanalo sa unang beses, siya na po ang panalo. Okay? Now, I hope na maliwanag po ang lahat, So, yan po yung ating diagram. So, gagawa na po tayo ng schedule. Yung schedule po natin ay base po sa ating diagram. Nakabase po sa diagram natin. Now, sa ating diagram, syempre, ulitin natin pagkakasulat. Ito po yung game schedule, sulat doktor. Okay, so game 1, game 2, game 3, game 4, game 5, game 6, game 7, and game 8. So, lagyan natin ng versus yan. Versus. So on and so forth. Versus. Ayan. So, ito po yung schedule natin, Okay, sa game 1, asan po ba yung game 1? Ito po. C4 and C5. Game 2 po, C1 and C2. Sa game 3 po, C3 at C winner 1. Sa game 4 po, nasan po yung game 4 po natin? Si loser 1 at si loser 2. Yung game 5 po natin nasaan? Si winner 2 at si winner 3. Game 6 po natin. Si loser 3 at si loser 5. Game 7 po natin. Si winner 4 at si winner 6. And sa game 8 po natin, si winner 7 at si winner 5. So lagyan lang po natin ng note. Note na if winner 7 wins against winner 5, there is a playoff
na magaganap. Pero kung si winner 5 ang nanalo, siya na po ang champion. So ibig sabihin, sa madaling salita, papasok po yung tinatawag nating ETB o yung tinatawag nating twice to beat. Ano po? So ganyan lang po kasimple. Gumawa ng tinatawag nating sistema sa pag pay-ring, ano? So ganyan lang po. Napaka-basic lamang po. Okay? So I hope we learned something today sa ating lesson patungkol po sa double elimination, and hoping po doon sa mga magpapalaro sa kanilang mga baryo, ano, lalo na ako ngayon, ano, kami ang together with the Casa Tropa, nagkakaroon po kami ngayon ng paliga, ano. Next week magsisimula na po kami. At panigurado, siguro kung sobrang dami, baka single elimination, pero kung hindi naman ganoon karami, baka double elimination lang po ang gamitin namin. Iba-bracket na lamang po namin, ano? So I hope you learned something today patungkol po sa ating sports officiating. Shout out sa mga grade 9 students ko na alam na ito, na basic sa inyo to. And I hope na nakatulong po. Maraming salamat. Once again, I am your sports co-or, thank you so much.